Galing ako sa 7-Eleven. Doon ako bumili ng agahan ko. Kaya, lakad na lang tayo papunta ng Parañaque Doctors Hospital. Lapit na lang naman. Today is treatment day. Buti na lang guys, wala ng ulan. How's everybody? I hope okay lang kayong lahat. Malakas naman tayo kay God eh. Hindi na tayo pababayaan. Guys, so sobrang lakas ng hangin. Meron ditong pagawaan pala ng mga furnitures na made of wood. Ayan. Ayan yung Parañaque Doctors, guys. Guys, nandito na ako sa loob ng dialysis center. Nag-aantay na ako ng nurse ko. Ang dami namin guys, pero yung mga nurses 5 lang sila ngayon, kaya medyo toxic sila. Tatlo lang yung pinapapasok nila ngayon eh. Kawawa naman. Ayan yung kasama ko na si Kuya Balandra. Nabulag siya guys. Nabulag siya sa sakit niya. Yan yung pampawala niya ng anxiety niya. Yung kanyang guitar. Galing mag-guitar yan eh. Galing din kumanta. Yan guys. Ito yung food ko. Binili ko sa kantin yan. Yung ulam na binili ko yung giniling siya na may mga patatas. Tapos lagi kong sinisecure na meron akong hot compress kasi sobrang lamig dito. Wala pa akong nurse, nag-aantay pa ako. Alam niyo guys, yung mga friends ko dito sa dialysis, halos lahat, puro elderly sila, natatanda na. Kasi di ba karamihan naman sa dialysis talaga, mas marami matatanda. Kaya nakakatuwa kasi ang dami kong nanay, ang dami kong tatay dito. Kaya pag nandito ako, parang sobrang comfortable ako. Sobrang parang alagang-alaga nila ako. Kasi yung mga classmates ko na nagda-dialysis, yung mga asawa nila na matanda na madalas inaalala din nila ako kasi wala nga akong kasama nila. Ako lang mag-isa palagi pumupunta dito. Pero sabi ko naman sa kanila, malakas naman ako. Yun ang pinagpapasalamatan ko sa mahal na Panginoon. Kasi sa araw-araw na ginawa niya, na ginigising niya ako, sobrang lakas ko, na parang normal talaga ako. Nakulang na lang talaga mawala ako sa dialysis para masabi na talaga na wala na akong sakit. Alam mo yun guys, yung ganong pakaramdam. Yung pinaka worst na lang na nararamdaman ko as of the moment, siguro yung may hilo-hilo na lang ako ng konti minsan. Kasi karamihan talaga ng dialysis guys, ganun talaga yung laging nararamdaman, yung may hilo. Pero manageable naman siya, hindi naman siya yung sobrang hilong-hilo.
nawawala-wala naman siya. Hindi ko alam, minsan siguro kung dahil sa mata ko, kasi yung isa kong mata na to guys, nanlalabo siya. Meron siyang para siyang merong nagpa-floating na kulay itim. Yun. Actually, napa-check up ko na to. Kaso, ang sabi sa akin, noong una, niya ako, nirestahan niya ako ng pampatak. Yung pampatak na yun guys, walang nangyari. So, nung second check up ko, follow-up check up ko sa kanya, sabi niya, nirefer niya na ako sa isang expert. Kasi hindi na daw makukuha sa eyeglasses. So, parang, siguro to parang, ang nangyayari dito, laser or may iba pang operation na gagawin. Hindi na ako nakapunta kasi magastos pero we'll see kung ano yung nangyayari. Pero wala naman ako nababalik rin sa dati kahit na wala operation. Mabuti ang Panginoon guys. Lahat yan kaya niyang tanggalin dahil siya. Yan minsan yung kinakaba ko guys pag may nangyayaring ganting ko dito. Meron na naman yung parang nawawala siya. Yung pasyente ba parang nawawala, yung parang nakakatulog or bigla na lang aatakihin, ganun. Yun ako kinakabahan talaga. Pag-pray natin guys na maging okay siya. Kung sino man yun. Hindi ko alam kung sino yun. Natataranta na yung mga nurses. Wala pa kasi yung doctor. Nasaan na kaya yung doctor? Tinatawagan na nila yung doctor. Transition na kasi guys Ibig sabihin, yung mga pang-umaga, tapos na sila. Kaya yung parang nire-revive nila, pang-umaga yan. Nakakakaba talaga guys pag ganito. Diyos ko po. Alam nyo guys, yung mga nurses dito, napaka talaga nila. Mga alert talaga sila. Tsaka talagang may care sila sa sa mga patients dito. Hindi yung katulad ng ibang nurses na ginagawa lang nila kasi dahil trabaho nila. Pero sila talagang yung parang labas na minsan sa job nila ginagawa pa rin nila. Madalas nagbibigay sila ng food sa mga pasyente na na walang pagkain. Teka lang guys Start na guys. Yun. Dito na yung doctor guys. So as per nurse naman na-survive naman siya. So, tumaas daw yung yung sugar niya. Ito yung food ko guys. Tapos may saging ako. Kain na tayo. Guys, tapos na ako sa treatment ko. So, nandito tayo ngayon sa tricycle.
umulan eh. Diretso pa kasi ako sa SM. Bibili ako ng tasty doon, saka ng leto. Kasi yung ginagawa kong snack. Eh, biglang umulan. Buti na lang. Nakasakay agad ako ng bicycle. Grabe yung traffic, guys. Dito to sa Doña Soledad, Parañaque. Dito na tayo sa SM, guys. Yan. Dito tayo sa likod niya. Ito, pasok tayo dito. Samahan niyo ako pumunta ng supermarket. Kasi parang gusto kong bumili ng ng salmon. Yung slice lang ba? Ko sana siya. Ipa-fry ko lang. Tapos bibili ako ng asparagus. Para isi-steam ko lang naman yun. Kasi hindi na ako pwedeng kumain ng guys, ng mga red meat. Pwede naman kung gugustuhin ko, kaso gusto ko kasi maging maayos yung lahat sa akin. Cute na mga dogs. Uy, grabe sila. Pala guys, launching na ng panibagong building ng SM Likutan dito sa amin. Yan. Pero hindi tayo dyan. Dito tayo. Dito tayo ng supermarket. See you. So guys, pasok na tayo ng supermarket. Okay? Ayan. Hindi na tayo guys. Ito yung bagong bigyan na. Experience the thrill of new finds. The delight of new flavors. Ito pala yung binili ko yung yung salmon na 2 slice. Inano ko na yan. Minarinate ko na siya sa salt. Tapos sa may lemon. Tapos ito yung mga iba kong binili. Yung lettuce na mixed salad. Tapos yung asparagus. Ko lang to, i-steam ko lang. Tapos yung gardenia. Tapos ito, kakainin ko lang siya as it is. Tapos, yan lang.